Magandang gabi mga kabayaning Pilipino. Dito na naman tayo para sa pagbigay ng komento at reactions regarding po dito kay Mr. Terry Redon, yung congressman na inoted. Ano ba yan? Bicol Saro ba yan? Party list. Ito mga klaseng tao na to tumatakbo sa politika para magka-posisyon, and then tayong baba. Pag manalo, babalik ka na naman nila. Diba to klaseng tao na ipal na politiko? Ngayon, pag presidente na, iba na naman ang presidente sa tingin niya. Itong ganitong klaseng tao, hindi mo pagkakatiwalaan. Sarap sa paki ng mukha nito eh. Kapag yung pang ilong na buskag lang ng ilong yung gago tao na to. Tuloy nga pang abogado. Porkit tinanggal ka ni Duterte sa kanyang administrasyon dati, is ganun-ganun na lang, gaganti ka. Sasabihin mo magkakanda ka ng investigasyon regarding sa Dolomite Beach. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasaya ang mga tao, no? Sa ginawa sa sa pagreforma sa Manila Bay. Hindi ka kasi nakatira dyan dati. Dapat tumira ka dyan sa Manila para maranasan mo yung amoy, kasulasok na amoy na na-experience ng mga ordinaryong Pilipino. Alam ko naman na yung pagkandak mo ng investigasyon is part of hatred lang yan. Yung galit na gusto nyong balikan si Pangulong Duterte. Pero dapat nung time na yon, nandito pa si former President Duterte, nag-ano ka na, hindi yung wala na dito tsaka ka pa kagaya ka lang, wala kang pinagkaiba kay Trillanes. Ito yung mga tao na natawag nating mga traidor sa bayan, no? Makikipagsimpatiya para lang isave yung buhay nila, no? Samantalang yung mga taong nagbuhis ng buhay, nakikipaglaban para sa karapatan ng mamamayan, sandoon. Ito kung magkakaroon man ng babagsak ang gobyerno, mauna pa tong lumaya sa Pilipinas tong Redon na to. No? Tapang-tapangan, pero ang tapang nasa talampakan lang. Mga klaseng tao na ito, di na to dapat pabalikin sa posisyon para makaramdam ng kahihiyan sa sarili nila. Masarap ang hambalusin yung mukha eh. May ilong niya pang nagbuskag ng ilong, sudlan o siguro pag simhot, pag niya ng hangin, lahat ng katabi niya mapasok sa ilong niya. Dapat hindi ganun. Kailangan maging transparent ka. Di porkit tinanggal ka sa administrasyon ni former President Duterte is ganun. Kasalanan mo naman yun eh. You're spending a lot of money, travel around the world. Wala namang urban poor ka, nasa Department of Urban Poor ka, pero travel ka ng travel. You travel alone, without the permissions of any government, in your own interest. Tapos ngayon pag tinanggal ka because you are corrupt officials, yung alam bakit ka na tumakbong, nahalo pang nagkubli ka sa likod ng party list na yan. Kagaya lang yung na joke, no? Baka inutil naman, pero magkaharap ninyo si former president, wala naman kayong mga bayag, takot naman kayo. Yung tao, instead na ginawa lang niya yung nararapat na gawin niya, kasi bilang presidente, kagaya sa Brazil, yung nangyari sa Pilipinas at saka yung nangyari sa Brazil ngayon, Janeiro, sa Rio,
is the same. Yeah? Hindi naman pwedeng pamugaran na lang tayo ng mga kriminal, mga adik, at wala ng karapatang mamuhay yung mga inosenteng tao. Kasi ang naghahari sa lipunan sa gobyerno is mga ito lumabas kung ano yung mga totoong kulay at yung katotohanan. Gaya ka rin sa kanila, isa ka rin mabahong politiko, isa kang trapong politiko, kaupo mo pa lang dyan, papakita ka na kaagad sa kulay mo. Pag once kung sa awa ng Diyos makarating ako dyan sa kongreso na yan, pagbubudyakin ko kayo lahat, pati yung mga party list na yung mga kakaliwang grupo na yan. Kahit pa amunin kita ng suntukan, magdamagan o umagahan man, hindi ganon. Kailangan magiging hindi mo ba nakikita kung gaano ka laking tulong? Nawala na nga yung amoy dyan sa Manila. Walang ibang gumawa niyan kundi bakit may kailangan pang may taga Mindanao ang gagawa sa mga baho niyo dyan sa Manila? Ilang presidente nang dumaan, meron ba silang ginawa? Tapos ngayon mag-iimbestiga ka for corruptions? Loko-loko ka pala eh. Pinabayaan yan ng mga santo-santita ninyong mga presidente dyan. Kasi wala kayong bang hangad kundi yung walang ibang hinahangad yung mga presidente ninyo kundi magpapayaman ng magpayaman. Pero yung may presidente galing Mindanao, ni isang poste ng haligi sa bahay niya wala man lang nipatayo. Kundi ang mahalin ng taong bayan, mahalin ng sambayan ng Pilipino, proteksyonan ang interes ng nakakarami, hindi ni isang tao at yung mga negosyante. Kaya hanggang dito na lang mga bayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy tayong gabayan ng pamumuno.